Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading for the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin at ano po ang feelings niya sa mga oras na ito, no? Dito po natin makikita kung ano po ang mga saloobin niya, no, sa loob ng ilang araw o sa hanggang magdisperas po ng bagong taon. Titingnan po natin dito kung ano po ang ating masasaksihan dito po sa ating reading of the day, no. Gusto ko pong makita kung ano po ang kanyang feelings ngayong mga araw na ito at hanggang sa mga susunod pong araw, no. Titingnan po natin yan. Saglit po titingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa araw na ito, ang third reading of the day. Pero bago yan, mamayang gabi po ay ako po ulit ay maglalabas po ng reading of the day, bonus reading for the day, no? Saglit lang po. Yan, pili na po tayo dito ng 20 cards, no? Pili na lang po tayo ng 20 cards para makita po natin kung ano po ang kanyang nararamdaman, or pwede rin pong 10 cards dito at 10 cards sa Soul's Journey na ating cards, no? Para makita po natin ano po ang kailangan niyang nararamdaman niya at mga kailangan niya na pakiramdam. Okay? We'll choose from here. Give 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At tingnan din po natin dito. Balasahin lang muna po natin ito. Okay, tingnan po natin. Pili na po tayo ng 10 cards bago natin buksan ang ating kandila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Buksan na po natin ang ating kandila. Okay. Humor, no? Lagyan mo daw po ng konting humor, o siya po ay dinadala niya po sa patawa-tawa lang, o dinadaan niya lang po ang buhay ngayon sa pa-joke-joke at patawa-tawa lamang, no? Para po maibsan yung kanyang nararamdamang lungkot, para po maibsan kung ano man po ang talagang pakiramdam ng taong ito, no? Maybe itong taong ito po ay nakakaramdam ng pagkabagabag, kaya ito po ay dinadaan na lamang niya po sa patawa-tawa o dinadaan niya po sa pagbibiro, no? Para hindi po mahalata kung ano po ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Ang tao pong ito ay patuloy po na makakaramdam ng pagbigat ng kalooban, kaya dadalhin niya po yan sa pamamagitan ng pa-joke-joke lamang po, no? Sabi niya po nung una daw talagang hindi niya alam kung paano i-handle ang pagmamahal. Feeling niya po ay siya po ay ang pakiramdam niya po ay sobrang clingy ka daw at sobra daw po ikaw
sobrang clingy ka daw po at sobrang parang feeling niya po sa huling relasyon niyo ay siya po ay nasasakal dahil po sa dahil po ito po ay nakakaramdam na gusto niyang makawala, no? Gusto niyang may sawa factor na po siya, kaya ganyan po yung kanyang nararamdaman, no? Ayan, sinasabi ko, ginusto niya pong maging free, no? Ginusto niya pong maging free at ginusto niya pong makalaya, no? Pero bakit daw po ganun, ano? Bakit ito daw po ang pakiramdam niya ngayon na nung naging free siya, parang hindi rin siya masaya, mabigat din po ang kanyang pakiramdam. At siya po ay parang mabigat, grief, no? Para po siyang nakukonsensya, para po siyang nagluluksa na hindi niya maintindihan na dinadala-dala niya po yung pagkawala mo, no? Parang nahihirapan din po siya at hindi niya rin po alam bakit niya ginusto itong ganitong bagay na mangyari sa kanya, no? Para sabi niya, how could you ever forgive the mess I've made, no? Paano raw po mo siya mapapatawad sa lahat ng ito? Bakit daw siya nakakaramdam ng matinding pagnanais na siya ang iyong mapatawad, no? Sabi niya po ay hindi niya alam kung paano mo siya mapapatawad dahil failure, finail ka po niya, no? Isa siyang failure at pakiramdam niya po ay finail ka niya sa lahat ng expectations mo sa kanya, no? Ang pakiramdam niya po ay finail ka niya sa lahat ng pagtitiwalang binigay mo sa taong ito. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Namimiss ka po niya itong mga huling araw na ito ng taon, no? Simula po nung Pasko, simula po nung nag-start itong mga holidays, nakakaramdam po siya ng too much loneliness. Yung loneliness po ay nararamdaman niya, no? Too much loneliness actually po yung naiintindihan niya. At ito po kahit nakablock kayo sa isa't isa, ito po ay talagang inaayos niya po na magkaroon ng ibang pamamaraan, no, kung paano siya makakabalita sa iyo. Ito po ay iniistokan nito, no? Sa totoo lang po, iniistokan nito at talagang hinahanap-hanap ka po niya at yung relationship po nyong dalawa, yung inyo pong pinagsamahan ay hinahanap-hanap niya po, no? Sabi niya po, ayaw niya sanang mawala ka. I'm afraid to lose you. Pero sa lahat po ng nangyaring ito, parang nagsisisi po siya sa lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Pero po, maybe you blocked each other, no? Nag-block kayo sa isa't isa, pero nakakaramdam po siya ng matinding loneliness. At hindi po dahil nag-block kayo sa isa't isa, ay wala na po itong, wala na po ito sa yung balita, no? Nag-i-stock po ang taong ito sa pamamagitan mo, no? Ikaw po ay nakikitaan niya na may peace ka daw sa buhay mo. You have peace of mind. Parang nung nawala ka daw po ay parang nawala daw siya sa buhay mo, ay parang umokay ka pa daw. Pero sabi niya parang hindi niya yan gusto kasi parang ang nangyayari, no one understands me but you. No, nawawala po ang lahat ng mawala na daw lahat ng tao, lahat ng hindi nakakaintindi sa kanya kasi ikaw daw po ang nakakaintindi sa kanya. Wala po siyang wala pong nakakaintindi at nagbibigay sa kanya ng matinding pasensya kung hindi po ikaw daw po, no? Wala po siyang courage, no, na humarap sa iyo, wala po siyang mukhang maiharap sa iyo dahil hindi niya daw po alam where to start. Hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya, anong paraan, dahil ang alam niya po lang ngayon ay pag-i-stock lang po sa iyo at stock lang po to ng stock sa iyo kasi hindi niya po alam kung ano ang mukhang ihaharap niya sa iyo at kung talagang papaano siya magsisimula, no, na amuin ka ba or gusto niya po kasi siya yung inaamo mo, no? Hindi niya po alam saan siya magsisimula para makausap ka, no? Hindi niya alam paano kanya i-approach
at lalapitan. Dahil alam niya ang laki ng kasalanan niya. Ang kasalanan niya kahit di niya aminin. Kahit di niya inaamin. Di niya aminin. Yan, no? So, hindi niya po alam kung ano ang paraan para i-approach ka ng taong to at paano kanya lalapitan dahil alam niya na ang laki ng kasalanan niya kahit hindi niya po alam, no? Kahit hindi niya po aminin, no? Yan po talaga ang nangyari talaga, no? Pero sa totoo lang po, ramdam naman po niya na may pagmamahal pa siya sa'yo, no? At umaasa siya at nag-e-expect siya talaga na may pagmamahal ka pa daw po sa kanya. If I could go back in time, I would handle us differently, no? Kung mababalik lang daw niyo po ang nakaraan, ito po ay itatama niya, no? Itatama niya daw lahat-lahat at hindi na niya ikaw sisisihin sa lahat ng mga kasalanan na siya naman po ang gumawa, no? Ang taong ito po kasi walang ginawa kundi manise, pero kumbaga siya na yung nagkaroon ng kasalanan sa'yo, siya na lahat ang gumawa ng ganito, pero wala, no? Ang nakita niya pa rin ay, ang palusot na pakita niya pa rin po ay yung sisihin ka ng sisihin at iput yung blame sa inyo, sa'yo, no? Kahit na alam niya sa sarili niya na siya yung may kasalanan, ikaw pa rin po yung kanyang sinisi at binaliktad, no? Kaya ngayon, ayan, no, hindi po siya makamake ng decision kung paano siya magsisimula dito. Dahil sa totoo lang po, itong taong ito ay nakakaramdam po ng guilt sa ngayon, ano? Pero pinapakita niya na wala siyang remorse, pinapakita niya po sa iyo na siya ay masaya na sa buhay niya, panay pagpe-pretend. This person is a great pretender. Kaya po hindi siya makadesisyon kung paano siya, saan siya magsisimula. Kailangan niya ng courage dahil sobrang lungkot niya at lahat po ng relationship nito na darating sa buhay niya ay mag-fail. Why? Because grabe po yung bigat ng nararamdaman niya everyday at parang hindi niya rin po maiayos kung ano man po yung kanyang sarili sa ngayon o kaya mga desisyon niya sa buhay, no? Yan po ay talagang magbibigay sa kanya ng panibagong patuloy na pagbigat ng loob niya ngayon 2025 hanggang hindi niya po inaamin sa iyo kung ano po ang talagang nangyari at kung ano po talaga ang gagawin niya, no? Marami pong mangyayari pa, no? Yan po ang talagang marami pa po siyang pagdadaanan at kailangan niya pong talagang lakasan ng loob niya para po siya ay makalapit sa iyo. So that is your third reading for the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong nasa sa loob, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. Maraming salamat at yung mga dinabas ko rin po dyan, ano, yung sa dulong-dulo dyan yung aking account, no, legit and official FB and Messenger account, pero nandiyan din po yung fake account ng Lady Elena na kung saan yan po ay nang i-scam ng tao. So mag-ingat po kayo dyan at nilabas ko po dyan yung fake account para maging babala po sa inyong lahat. Okay? At ang aking pong mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa lahat-lahat at ako po ay nagte-thank you sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa loob ng isang taon, ano, tayo po ulit ay magsasama-sama at hindi ko po kayo iiwanan. Ako po ay magbibigay ng reading sa inyo araw-araw and I hope na papanood nyo pa rin po ito araw-araw sa 2025. Maraming
Salamat po sa inyo and may God bless you all. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is that do 3 things, live for just one day, no? Live for today. You do 3 things that will make you happy and prioritize yourself. Remember that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Magbabalik po ako ha. For the meantime, tomorrow is another day. Ganun po ulit ang gawin nyo. Mahalin nyo yung sarili nyo. At talagang be grateful for each day na tayo ay gumigising at may bago tayong chance na baguhin ang ating mga nagawang mali sa ating buhay. Magandang araw po sa inyong lahat ulit, and I will be back for our 4th reading of the day, my bonus reading for today. Abangan nyo po yan lahat. Ako po ay magbabalik mamayang gabi for our 4th reading for today. Bye! God bless you all po. Bye-bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.